Ito, may mga kapatid po tayong magbabahagi upang ipagsigawan, ipahayag ang kahiwagaan at kadakalaan ng Diyos na ginampanan ng Ama sa dakong ito. Ang una ko pong tatawagin, kung papaano nga po ba ako noon nagmimithi na ang mga kamag-anak ko ay makatungo rin sa dakong ito upang masilayan po nila kung ano po ba yung gawain na bahagi ng ating Panginoon sa Paligikan Dapa, Pampanga. Ang una ko pong tatawagin ay bali pinsan po ng nanay ko na kaparaanan ng ama na magkaroon po siya ng bertigo at patunayan kung sino po ba ang nanggagamot sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Lea Bacani. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Apo po, magandang umaga po. Parang hindi ko kaya ipaliwanag. Opo. Nung pong ako po kasi barangay health worker sa amin, nung pong Wednesday, nagbakuna kami. Wednesday po ng mga 11:30, naramdaman ko ang pagkahilo ko. Hindi ko po pinansin yon. Nung pong bandang alas 2, nagpa-check up ako sa midwife namin. Ang naging BP ko po 180/100. Sabi po, pumunta po ako ng Sagrada. Hindi ko po pinansin kasi po iniisip ko hirap na pera. At saka siguro po paraan rin na po ng ama na mapunta ako rito kasi po ala akong ginawa kundi iniisip ko po kung paano ako kikita ng pera. Kasi po nakikipagtinda ako doon, nagtitinda po ako ng itlog na pula, nagbibiyahe po ako sa Maynila, sa Baliwag. So, dati po ako nagsisimba tuwing every Saturday, pero yung po nawala sa akin lahat. Sabi ko nga po siguro, malaki na ang pagkukulang ko. Hindi ko po akalain sa ganung pararaan, ibabalik po ako ng ama at pinakita po niya sa akin at pinatutuo niya sa akin na buhay po siya. Siguro pa yung ibang nakakita sa akin nung Thursday, talaga po hindi ko maidilat ang mata ko. Hindi ko po nakikita kung ano itsura ng loob, kung sino po ang mga kaharap ko. Nung kinuha po ako nung bali pinsan po ng Mr. ko, pinsan po siya ng Mr. ko, si Gloria. Naki Marcelo po ako. Sinisitis ka na po nila ako. Tapos sabi po niya, wag, pupunta tayo kay Apo, doon kita dadalhin. Dinakasan ko po loob ko, pero sa totoo lang po, hinang-hina na ako noon. Iniisip ko po na, doon na lang. Alam ko, nagagaling ako. Nung pong Friday, dito po, kinuwang po nila ako. Binanyusan po ako, medyo naidilat ko po yung mata ko. Sabi ko, ganito pala dito. Pero hindi ko pa po nakikita mabuti lahat yan kung dinadaanan ko, nakapikit po ako. Andito po ako noon. Tapos po, nung Friday, binanyusan niya ako. Saturday, pangalawang banyus ko po. Kahit po ako, hindi ko kaya ipaliwanag sa sarili ko. Sa totoo lang po, nakapikit ako dyan. Nadidinig ko po yung mga nagsasayaw, yung mga nagsasalita. Sabi ko, Ama, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Pag mo iparamdam sa mga anak ko, nakukunin mo ako na maaga dahil ang nanay ko po napakaagang kinuha ng magulang ng Panginoon Diyos. Wala po akong dinalangin sa Ama kundi iyon. Hindi ko po hinahangad ang pera. Ang hinahangad ko po, bigyan mo ako ng mahabang buhay at ng lakas ng katawan. Nang makasama ko pa pong matagal ang aking mga anak dahil kailangan po nila ako. Huwag niyo pong ipatikim sa mga anak ko ang natikman ko nang walang magulang na maapakaaga. Pero dahil po buhay na buhay po siya, ipinagkaloob niyo po niya sa akin lahat ang hiningi ko. Hindi ko po akalain at hindi ko po naramdaman ng mga pagkukulang sa kanya. Dito ko po natutunan na tama nagsisimba ko. Pero hindi lumukal sa loob ko at hindi ko siya kilala lubusan. Nung po kakilala ko siya lubusan, dito na lang po. At pinakitotoo niya po sa akin na buhay po siya. Labis po ako nagpapasalamat sa kanya at kay Apo po. Maraming salamat po at doon po sa mga staff niya. Hindi ko nga po alam kung sino tumulong sa akin. Sinakay ako sa wheelchair hanggang ngayon nga po hindi ko kilala. Pero ganun pa man po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pinatutuo ko po at pinatututo po sa inyo na buhay po siya. Sabi ko nga po sa sarili ko,
hindi pala kailangan na araw-araw na hinahangad mo kung magkano kikitain mo. Ngayon po, hindi ko po masabi kung paano ako magpapasalamat at kung paano ko po susuklian ang pasasalamat yung mga tao tumulong sa akin. Nakinup ko po nila ako sa ilang araw na doon ako sa kanila ng malagi. Sabi ko nga po, Ama, napakabuti mo at napakabuti. Meron itong taong mamalikas na magmasana. Talaga hindi po nila ako tinuring na iba. Sabi ko nga po namin ako sa amin, Diyos ko, kahit po hindi ako nahihiya. Ngayon ko lang po ginawa ito ng bago matulog, gigising sa umaga, hindi po ako nahihiya na nananalangin. Dito ko po lahat natutunan yon. Saka po, napakahirap kalimutan ang daan na papunta rito kay Apo at napakahirap libutin sa ginawa sa akin at doon ko natikman at napatotoo sa inyo lahat na wag po tayo mawawala ng pananalig kung may nararamdaman po tayo. Lakas lang po ng titiwala at ng pananalig at saka po lumaba po tayo kung ano man po nararamdaman natin dahil siya po ang laging gumagabay sa atin at siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas ng katawan. Maraming salamat po sa inyo at muli po magandang umaga po. Maraming salamat po kapatid sa inyong pagbabahagi. Patunay lamang po na siya po ay nakatanggap. Amen po ba? Sapagkat sa kanya pong katauhan, naramdaman na po niya ang kagalingan, subalit hindi lamang po ang katawang pisikal ng pinagaling, higit ang kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Yaon po ang paalala lamang po, kung maaari po, pakicheck po ang ating mga cellphone at paki-turn off po muna upang sa gayon po ay maiwasan po ang distraction, lalo na po sa mga nanonood sa internet. Yung feedback po kasi masakit po sa tenga. Tsaka po pag nagme-mensahe ng banal na espiritu ay distraction po talaga. Salamat po. Pakicheck po ang ating mga bags kung naka-off na po ang ating mga cellphone. Salamat po. Papurit pa sa salamat sa ating Panginoon sapagkat sadyang mapalad po tayo sapagkat sa dakong ito, sadyang hindi malilimutan ng dakong ito sapagkat isang kaloob ng Ama upang tayo ay makasumpong at masumpong ang tuwiran kung ano po ang kalooban niya na sadyang kay buti. Ako po galak na galak ang aking puso sapagkat unti-unti po ang mga taga sa amin ay inaakay sa dakong ito upang matunghayan po nila kung ano po ang gawain na kaloob ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawagin ko po isang alagad, taga part mo ng Bulacan. Hindi ko po alam kung baliwag. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Annabel Testor. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Babahagi ko po sa inyo yung kaganapan sa akin. Kasi po kahapon dapat gagayak na po ako papunta dito. Nang tumawag po yung tita ko, Sunday pa lang po kasi nagpunta na kami sa San Rafael dun sa lola ko. May inayos po kami. May kinausap po kami na tao. May kinausap ako na tao para maayos yung problema. So Sunday po yun. Tapos Monday, bago po ako gumanap, naglinis-linis muna, nakaramdam na po ako ng pananakit dito po sa likod. Pag po yumuyo ko ako, nararamdaman ko po, parang ang bilis kong mangawit. Ganun pa man po, sabi ko nga po nung bago ako malis ng bahay nun, sabi ko, Ama, kung ang kalooban mo ay tumungo ako sa pinsan ko po kasi may sakit. Yun po yung sinasama ko dito na may leukemia.
Sinasalinan po siya ng dugo from 19, yung kanyang platelet, naging 16, naging 10 na lang po. Hindi po nag increase kahit po salinan ng salinan. So, pinuntahan po namin kahapon. Punta po ako doon. So, yung ganito ko po patuloy ang pagsakit. Hindi naman po ako dumadaing sa kanila na may nararamdaman ako. Sabi ko, kung kalooban mo to, Ama, sabi ko pong ganun, patnubayan mo ko. So, nakaganap po, sa madalit salita, yung tao na gusto naming maayos, hindi po sa kaparaanan ko, kundi ginamit lamang po ako sa pamamagitan ng Diyos Ama na buhay, kung paano siya kumilos. Naayos po yung aming inaayos nung araw na yon. Wala pong pagsidlan ng galak kasi po yung pinsan ko po lalaki, sa madalit salita, naghiwalay po. So yung asawa po ng pinsan ko na nakausap ko, umuwi na po ng Monday ng umaga doon sa bahay ng pinsan ko. Di po ba kahiwaga ng Diyos? Nung pong pag-uwi, ang tanong ng pinsan ko, anong ginawa ninyo? Bakit ang bait-bait niya? Yan po ang salita niya. Sabi ko, talagang buhay ang Diyos. Pinakita muli niya sa akin kung paano siya kumilos nung mga oras na yon. Tapos po nung kahapon, pauwi na nga po kami, hinatid na ako dito, sabi ko, Ama, sana tumawag na siya. Batid ko, ikaw ang gumagawa ng kaparaanan. Ala pa pong 5 minutes na bumababa ako ng sasakyan, tumawag na nga po yung asawa ng pinsan ko, na sabi ko nga, sige, umuwi ka na. Pagdating mo sa bahay, kumato ka, dumire-diretso ka, sabi kong ganun. Buhay po ang Diyos. Naganap po na sa kaparaanan ng Ama, hindi niya ipinahintulot talaga ang lahat. Ayun nga po, nang matapos po yung galak, ito na po, kahapon, pagdating ko po sa bahay, patindi po ng patindi yung sakit. Hindi ko po maintindihan kung saan, siguro po ganito yung, hindi po maintindihan kung paano masakit, basta po pag kilos kong ganyan, umiiyak po talaga ako. Tapos kaninang umaga po, talaga pong paghakbang ko, patagilid po pag ganyan. Kasi po tinatansya ko, ito yung walang masakit, dito po ako kumukuha ng lakas. Sabi ko, magsisimba ako. Sabi ko, kahit na gaano kasakit to, sisimba pa rin ako. Sabi ko pong ganon. Sumabay po ako sa mga anak ko. Sabi nung mga anak ko, Mami, kaya mo ba? Sabi ko, oo, kaya ko. Hindi na nga po ako makayuko, nagbibis po ako. Yung dalawa ko pong anak, ang nagsusuot sa akin ng damit ko, yung underwear tsaka nung pants ko. Yung dalawang anak ko po ang nagsusuot, na baliktad po yung sitwasyon. Ako yung sinusuotan nila ng damit ngayon. Kaya po ang tanong sa akin ng mga anak ko, kaya mo ba? Sabi ko, oo, sisimba ako, sabi ko ganon. Ayun po, nung pagsimba po, parang pakiramdam ko po, hindi ko kakayanin na lumakad. Kasi nga po, paglakad na ganyan, para po bang pipitik na ganyan na mapapaupo ka. Ganun po yung nararamdaman ko. So kanina po, nung sa simbahan, sabi nung mother ko, sabi niya, bakit itinitiis mo yung ganyan kasakit? Sabi po sa akin na gano'n, halika na, pumunta na tayo sa doktor pa x-ray kung i-x-rayin o para may maibigay sa'yo na gamot. Sabi po sa akin. Sabi ko, hindi, magbabanyos ako, pupunta ako sa paliki, sabi kong gano'n. Kasi nga po, pag alis ko ng bahay, dala ko na yung uniform ko. Ayun po, nakaikot pa ako sa palengke, yun pong dapat kong gampanan sa mga anak ko, nagawa ko pa po. Kahit na pag sinusumpong po nung parang hinihigit po na paghinga, masakit eh. May masakit po sa ganito na pag huminga ka, masakit na masakit po. Napapahinto po talaga ako sa paglakad. Nang nakasakay na po ako kaninang pauwi sa bahay, sumakay po ako sa tricycle. Buti po nakilala ko yung nasakyan ko. Ang sabi ko, biniro ko, huwag mong bilis-bilisan yung andar mo. Pag tinama mo sa humps, sabi ko, mahihiyaw ako sa sakit. Talaga naman pong napakasakit. Tumutulo po talaga yung luha ko sa sakit. Ayun po, kanina, noon nga po nag-decide na ako, papunta na po kami dito, talaga naman pong naglalambaras po ako dun sa barandilya ng tricycle, yung sa gilid pong ganyan. Dahil nga po pag nabako, aray, napapasigaw po ako, tutulo na luha ko sa sobrang sakit po.
Nang bababa po ako sa tricycle, hirap na hirap po akong bumaba. Nakita po nung ilang, niloloko nga po ako, wheelchair daw. Sabi ko, hindi ko kailangan ng wheelchair. Sabi ko po gano'n. Natatawa po ako na tumutulo yung luha ko lumalakad kasi nga po nandun yung masakit. Tapos po doon sa Banyusan, pagdating ko po doon sa Banyusan, nung hinubad ko na po yung damit ko, nagsuot na po ako ng damit ko sa Pambanyos, katulong ko po yung isang kasamahan, yung isang taga-sunod na taga ron po sa amin, si Tita Presi. Kasama ko po siya. Patulong po ako talagang hindi po ako makayuko. So, natanggal na po, nakapagbihis na ako. Purihin ng Ama, nung pagbaba ko po ng Banyusan, eto lumalakad na po. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Talaga lang pong pinakita niya na kung gaano siya kahiwaga, gaano niya tayo kamahal. Handa siyang sumaklolo sa bawat isa sa atin. Huwag lamang tayo mawawala ng pag-asa. Katulad nga po na ibinahagi ng isang kapatid ko, yung pananalig, pananampalataya, itanim niyo po sa puso at hingin niyo sa Ama kung paano kayo bibigyan ng matibay na pananalig at pananampalataya. Ganon din po ako bilang isang alagad, hindi pa rin ganun kaano po ang aking pananalig at pananampalataya, pero subalit sabi ko nga po sa Ama, ikaw ang magbigay sa akin ng matibay na pananalig at pananampalataya upang ang lahat ng pagsubok sa buhay, ang lahat ng pagdalisay na naano sa buhay ay aking mapaghulagpusan at malagpasan sa tulong at awa mo. Sa ganang ako mahina, sa ganang ako wala po akong kakayanan. Subalit alam ko kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ko nga po. Kaya po talagang salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Yun lamang po at magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po kapatid. Sadyang sa bawat isa po sa atin, kanya-kanyang laban. Amen po ba yun? Kanya-kanyang tinatahak. Subalit, sadyang mapalad po tayo sapagkat may isang Apo Conching na binahagi na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang mabahaginan tayo kung ano marapat nating gawin, kung ano marapat nating tupdin. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, ang susunod po magbabahagi ay isa pong tagasunod kung papaano po nagtungo na po siya sa pagamutan at ang tinuran po sa kanya ay tanging Diyos na lamang po ang kanyang pag-asa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Alfredo Manabat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa mga alagad na nandito at sa mga caps. Lahat saka po sa mga choir. Totoo po yung sinabi niyong kapatid na ako po galing ng ospital noon. Isang madaling araw po noong pong November 15. Sabi po ng doktora ko, lumakad ako ng magparit-parito. Wala po sa loob ko yung ali ko po. Nagluhuluglog doon sa poso nila. Naliko po ako ro sa kanila. At nasabi ko po sabi ko na Rose, gusto kong pumunta kay Apo. Hindi po ako sinagot ang timano ng ali ko. Tinanong po ako ng ali ko dahil alam po niyang ako ay hindi pala simbe. At madalang po ako talagang sumimba. Nung tanungin ko po ulit siya, pwede ba ka ako? Ang sagot po sa akin ba, napakaganda niyan. Walang masama ron. At wala namang mawawala sa'yo. Sabi niya sa akin, palilista na kita. Oo, kako. Noong pong dumating ako rito, Sabado po ng tanghali, medyo, siyempre po, tinatanong ko yung napakabuti po talaga ng Ama. Dahil noong pong ako'y makarating dito, medyo nagsisikip pa hininga ko.
dahil ang kuwang ko po sa puso. Hindi po ako, ayaw po nung doktora ko na palundagin dahil bawal sa akin. Pero ginawa ko po dito yon dahil nanalig ako sa Ama. Napakabuti talaga ng Ama. At si Apo po ang kinalugdan. Siya po ang naging kuwang ko. Ang sabi sa akin ni Apo, manampalataya ka. Kaya po ako nanampalataya ng gusto sa ating Ama at pangalawa po ang kinalugdan na si Apo Conching. Ang totoo po nun, nung gamot ko po sa linggo, 2.5. Wala po akong pambili na. Kaya po nung ako'y nagsiyam dito, pangalimang araw po, tinanggal ko ng lahat ng gamot. Ikinuhan ko na po sa Ama. Nasabi ko, Ama, kayo na po ang bahala sa lupa kong katawan. Awa po ng Diyos. Hanggang ngayon po, ikinararangal ko ang pagpupuri sa Ama. Hanggang ngayon po, hindi na ako umiinom ng gamot at naging malakas na at wala na akong nararamdaman. Kaya po magtitiwala lang tayo at manalig sa ating Ama. Dahil at ang pangalawa po kay Apo, ang ikinuha lang po sa akin ni Apo, inihilot ako. Tapos pinagtapa lang ako ng ikmo. Yun po, naggumaling na ako. Salamat po sa Ama. Nandito na lang po at napakasalamat po sa inyo. Maraming salamat po kapatid. Sadya pong sa pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, may magaganap na pawang mabuti. Amen po ba yun? Kaya't mapalad po siya na sa bilang katauhan ng ating mahal na Apo ay isa po siya sa mga nakadama. Sapagkat kung hindi mo po yun mararamdaman na kumislot sa puso mo, hindi mo magagawang manalig at manampalataya. Amen po ba yun? Kaya sa mga bawat may pandama po, sadyang mapalad. Sapagkat yung mga bagay na sabihin man ng doktor na wala na, subalit sadyang ang pag-asa ay nagmumula sa Ama. Amen po ba yun? Ngayon naman po, tatawag po muli ako ng isang tagasunod na tagabahay pari po. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Ana Lakap. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa CAPS, sa mga alagad. Hindi ko po akalain na ako'y titindig dito. Subalit ako'y nagagalak. Nasabi ko nga po, bago dumating ang pagsilang ng aking anak, ako'y magbabahagi sa inyong harapan. Alam niyo po, napakahiwaga ng Ama nang sa mga nakaraang buwan, October, November, December po, talaga pong puro pagdadalisay ang dumating sa aming buhay. Nasabi ko nga po, kung hindi po ako napunta sa dambanang ito, muli po akong susuko bilang katauhan dahil po hindi pagsubok o pagdalisay ang dumating sa aming buhay na sabi ko nga po sa inyo nung ako'y nagbahagi, nawala ng trabaho ang aking kabiyak ng puso. Tapos po, nadala po ako sa ospital dahil nga po 110 over 60 ang aking BP, subalit di po ako nawala ng pag-asa na ako'y hindi gagabayan ng Ama. Dahil sa lahat po ng mga pinagdaanan ko, muli niya po akong itinindig. At lumaban po ako sa mga pinagdaanan kong pagdalisay sa buhay ko na napakahirap po bilang katauhan na mawala ng trabaho ang iyong kabiyak ng puso.
Tapos po, may dinadala ka pa, may mga anak ka pa. Subalit, Ama, salamat sa iyo. Muli mo akong binigyan ng pagkakataon na muli nung dumating po ang Pasko, pinanaligan ko na sana, Ama, sa pagdalisay na ito, huwag mo akong bitawan, tulungan mo ako. Alam niyo po ba, sa lahat ng panalangin ko, akala ko po hindi na muling may babalik sa trabaho ang aking asawa. Nung 23 po, talagang napakahirap bilang katauhan na lahat po wala. Subalit purihin ka, Ama. Nung araw po na yon, nakahiga ko. May tao pong pinarating sa amin ang Panginoon na ang sabi, Ana, bumangon ka, may bonus pang yung asawa. Nung buksan ko po, talaga pong galak na galak ang puso ko. Nang sundan niya pa po, Ana, bukas, pinapapasok ng kanyang amo ang iyong asawa. Di ba po, buhay ang Ama? Kaya po, maraming salamat sa iyo, Ama, na hindi mo ako pinabayaan. Minsan na po akong nadapa, subalit po sa pagtayo ng Ama sa akin, sana wag niya na akong bitawan. Kamukha po nga kanina, may naakay akong binabanyusan. Sabi ko, ikaw na lang kasi kako masakit ang tiyan ko. Subalit po, hindi pa rin po ako sa kanya. Sabi ko, nung pagbangon ka nga po, akala ko manganganak na ako dahil nga po pagbangon ko may dugo ako. Subalit, pinanaligan ko po na sabi ko sa araw na ito, hindi pa ako manganganak. Mawawala po ang dugo na yung purihin ka, Ama. Sa ngayon nga po wala. Kaya maraming salamat sa iyo, Ama. Nasa buhat po nung mapunta ako sa dambanang ito. Sabi ko, napakarami kong problema. Pero tingnan niyo po, nababakas po ba sa pagkatao ko at sa mukha ko? Hindi po, kasi nandyan ang Ama para pagalakin ako. At salamat sa Panginoon, sa Apong Kunching. Nung nakaraang araw, nasa CR nga po ako. Galak na galak ako nung makausap niya ako. Sabi niya, anak, buntis ka pala. Sabi ko, oo, apo. Walang buwan na ba, Eka? 8 buwan, sabi ko. Apo, pinanaligan ko pong batang babae ang isisilang ko. Purihin ang Ama, batang babae nga po. Kaya maraming salamat po sa Ama. Sa mahal na Apong Kunching, salamat sa taong mga tumulong sa akin at sa mga alagad na nagpatibay sa akin nung marami akong problema at pagsubok. Salamat po sa iyo, salamat. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Sadyang sa katauhan po niya ay sadyang pinatapang siya ng Ama. Amen po ba yun? Na kung papaano mababakas po natin sa kanyang mukha na talagang nakikipaglaban siya para sa kabanalan. Kaya nga po naman, sa mga tao pong na pinaglalaban ng kabanalan ay natatamo po ang biyaya mula sa Ama. Amen po ba? Ngayon naman po, isa pong kabataan ang magbabahagi mula po sa Bukana. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Melody Suli. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Nagulat po ako nung tinawag po ako kasi po hindi ko po alam na mag-share po ako. Maibabahagi ko lamang po sa inyo kung paano nga po kami nakarating dito sa pamamagitan po ng Panginoong Diyos na dati po nagpupunta pa lang po dito sila Inda po saka sila Berhel. Tapos po ate ko po, tapos tatay ko po hindi pa po pumupunta rito, hinahatid lang po sila. Pero sabi po sa amin nung ate ko po, bakit hindi nyo subukang magpunta rito?
wala naman mawawala sa inyo. Ade po, pagka-uwi ko po sa amin, bigla-bigla na lang po ako naligo na sige nga, subukan kong magpunta rito kay Apo Conching. Susubukan ko kung ano yung pinupuntahan ng tatay ko at kapatid ko dito. Ayun nga po, nagpunta po ako rito. Pumunta po ako dito na sumasayaw po. Sabi ko, bakit ganito? Kala ko po kung ano po yung gawain na to. May nagsasayaw, may nagsishare po sa harapan. Kasi po, pag po nakikinig po ako ng mga ibang tao, naiinip po talaga ako. At then sabi ko po sa isip-isip ko, napasubo ata ako rito sa gawain na to. Kasi po, siyempre po, pag una po tayong nagpunta po dito, ala po tayong alam. Mag-iisip po tayo sa isip natin na maglalaro, bakit ganun sinasabi niya? Bakit ganun yung ipinapahayag niya? Tapos po, sa araw-araw ko pong pagpunta rito, yun nga po, sa buhay na Panginoon, binuksan niya po ang aking puso. Buhay po ba ang Diyos? Tapos po, kukwento ko po sa inyo na unti-unti po niyang binago yung isip ko, ugali ko, na minsan po pumapalya. Tapos po, ayun nga po na unti-unti po niyang binago sa pamagitan po ng mga iniluluwal po ng ating Panginoon na sa pamagitan po ng katao ni Apo Conching na dati po tambay lang po kami sa kanto. Tapos po pag po uwi po namin tapos po minsan po nakikipag-away po kami. Tapos nga po, sabi nga po ng Panginoon sa atin na sa pamamagitan ng mga salita ko, kayo ay mabubuksan at pagninilayan po ang bawat pahayag po niya. Buhay po ba ang Diyos? Tapos po, sa pagpunta po namin dito, dati po nung ala pa po kami rito, nasa abroad nga po yung aming nanay. Siyempre po, kung ano-ano po yung maiisip natin na mapapano kaya nanay namin doon? Ano kaya ang lagay ng aming nanay doon? Tapos po, nung pong nakakapakinig na po kami ngayon ng banal ng mensahe po sa ating Panginoon, idinudulog na lang po namin siya at nawa po siya ay mabuti pong mga tao po doon. At yun nga po, sabi po ng aming magulang, salamat sa Panginoon, ang mga anak ko ay nasa tuwid na landas, hindi po nasa liko. Buhay po ba ang Diyos? At yun nga po, ngayon po nandito na po kami lahat. Yung pong kapatid po kasi namin lalaki na minsan lang po nagpupunta rito pag lang po gabi. Tapos po nagkakasama po kami. Tapos kinukwento po namin sa magulang na, Nanay, kami lahat ng mga anak mo nandito na po sa dambana ni Apo Conching. Wala ka nang alalahanin sa amin. Kasi po, yung pong kapatid po namin na ala nga po kami kahapon dito, ay pinuntahan po kami na dapat po, ngayon po yung, kahapon po yung paghaharap po na ibinintang po sa aming kapatid na kinuha raw po nung kapatid ko na 3 million plus po na pera. Tapos po,
ando na nga po kami sa loob po ng munisipyo ng Baliwag. Tapos sinabi po ng babae na wala nga raw po yung judge. Ngayon po, hindi nga po natuloy yung paghaharap. Sa darating po na March 24, pupunta po ulit kami para po suportahan po ang aming kapatid na di na nga po namin pinaalam sa aming magulang kasi po mag-isa lang po siya doon. Ayaw po namin mag-isip na kung ano po yung aming nanay. Kasi po, iba po kasi pag nandun po si nanay, iba po pag dito kasama na po kami. Pero nananalig po kami nagtitiwala sa Panginoon na madidismiss po ang aming kapatid na hindi po totoo ang sa kanya binibintang. Buhay po ba ang Diyos? Salamat din po sa Panginoon na unti-unti niya po kaming binago. Unti-unti niya rin po kaming pinapadatal po dito. At nananalig po kami, nagtitiwala sa Kanya na makakahulag po kami kung ano man po ang aming mga pagdalisay po sa buhay. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Katotohanan po na kapag tinanggap po ang ating Panginoon, sadyang may mababago. Hindi ka gustuhan mo bilang tao na gusto mo magbago, subalit hindi matutulan ng kaisipan at damdamin mo na unti-unti nababago ka na pala. Amen po ba yun? At sa pinagdaraanan po nila ngayon, sadyang ang Panginoon ng tamang timbangan, tamang husgado. Kaya't kung nasa mabuti ka, wala kang dapat isipin sapagkat batid mo, siya ang tamang kahatulan, siya ang tanggulan mo, kailan may di ka pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, mulit-muli po, mapagsisimigaw mo po na ang Diyos ay buhay sa dakong ito sapagkat siya po ang kikilos. Tupdin mo lamang ang marapat, gumanap ka lamang sa dapat, siya ang gaganap. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isa pong alagad ang maghahandog po ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Leng. Pupurihin ko Ama, ang Ama. Kasi kagabi po, vigil namin, kumain ako ng karyoka na napakatamis, napakasarap naman po at napakamantika. Kaya nakatina naman ang lalamon ako, pero hindi ito magiging hadlang para papurihan ko ang ating Panginoon. Kaya po para sa inyo at para sa ating Panginoon. Kahit tagal na rin naghahanap, pagmamahal nasa diyang wakas, isang paglig na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinami ng daang tinahan, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligaya magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa at tila isang ngiti na sa akin at niningning. Ikaw palang kailangan
tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas na kita'y talikuran at saktan, pagpapatawad ay agad lagi mong laan. Kailan pa man ikaw pa rin, handa akong tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Purihin at dakilain ng ating Panginoon sa kabila po ng mga pinagdaraanan ng mga alagad. Halos lahat na po ata, ano po. Subalit ang susi nga po ay tanging sa Diyos masusumpungan. Ano po ito? Pag-asa, katatagan, at buhay. Amen po ba yun? Sapagkat kung walang Panginoon, nasa na po kaya tayong mga dinadalisay ngayon? Ano po? Marahil ay lugmok na ang mga lupang katayan. Subalit sa patnubay at gabay ng Espiritong Banal na hindi natin namamalayan na sa ating palang katauhan, tayo pong lahat ay nakakalaban. Amen po ba yun? Kaya purihin at dakilain siya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Sadyang tanging sa Ama lang po natin masusumpungan ang lahat ng pawang kabutihan. Amen po ba? Kagalakan, pag-asa, kapayapaan. Kaya't kung tuwirang sa Kanya po tayo kakatok, lahat po ay kayang ipagkaloob niya. Buhay po ba ang Diyos? Kung atin pong ninamnamang awitin, sadyang maaaliw po ang ating damdamin. Subalit kung ano-ano po ang ating iniisip at wala po sa dakong ito ang ating mga diwa, sayang po. Amen po ba yun? Kaya po marapatin po natin na buong isip at ang ating pandamdamin ay ituon po natin sa ating Ama upang higit nating maramdaman kung ano po ang kanyang inaalay sa dako ito. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang alagad po ang nasang magbahagi. Sa karampot po niyang pagbabahagi ay kagalakan sa kanyang puso. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Nanay Opie. Una po sa lahat ay ang aking pagbati sa mga kapatirang Divine Mercy, sa mga alagad, CAPS, ITT. Pasensya na po kayo para akong bagong panganak na tinuturuan. Ang aking pong isi-share ang aking pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon
na ipinagkaloob niya sa akin sa loob ng 75 taon na ako'y malakas pa. Subalit, ngayong aking nadadama ngayon po, nadama ko na ang kaligayahan ko sa buhay. At dito ako napadpad sa dambanang ito upang makinig ng mabuting balita ng Ama. Ang naganap po sa buhay ko ay ito. Magmula po nung ako'y mapunta dito, lalo na pong nagtibay ang aking kalooban, ang pagtitibay, ang pagmamahal sa kapwa at ang panalangin. Nagpapasalamat po ako sa Kanya, dakilang Ama, na kahit manawari patnubayan niya pa po ako ng mahabang buhay pa, lakas ng katawan at sigla sa araw-araw. Ang aking pong isi-share ay ang nangyayari sa aming maglola. Minsan po, mga alas 12 po siguro ng gabi, mga 2 weeks ago, ginising po ako ng aking apo na ito ay bigay ng anghel sa amin ng banal na espiritu. Siya po ay kinalabit niya ako at ginising niya kasi po siya ang katabi-tabi ko sa aking higaan. Ginising niya po ako at nakatuwad siya, nakaganon ang kamay niya sa ngipin at panayang iyak, nanay, napakasakit po. Ako po ay natouch talaga. Anak ako, huwag kang umiyak. Ayun si Lord at katabi natin, hindi tayo pababayaan. Magdasal ka kako, anak. Opo, nanay, magdadasal ako. Ang naging po niya, sobrang sakit nung kanyang bagang. At saka itong pagtaas-taas niya ng puwet, kung ano-ano pong posisyon ang ginagawa niya. Subalit hindi maalis ang sakit. So ako po'y hirap na hirap ang loob ko. At hindi ko po dinanas ang magkaroon ng problema ang aking ngipin. Hanggang sa ngayon po. Ang naisip ko po, dinilagyan ko po siya ng first aid. Nung malagyan ko po siya, nanay, hindi pa po naaalis. Anak, magtibay ka, sabi ko sa kanya. At hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tumahimik po siya sandali sapagkat siguro po na medyo naaalis-alis na. Noon pong umulit na naman po, nagtutuwad na naman po siya. At napakasakit daw. Ako po talagang awang-awa sa bata. Bigla pong sumaisip ko ang librong banal na espiritu na siya ko pong dinampi dito sa kanyang pisngi. Anak ako, magdasal tayo at maaalis yan, sabing ganon. O sige po, nanay. Mabait yung bata, pero pag po inabot ng kalikutan, talaga lang pong malikot. Kahit po siya ganon, mahal na mahal namin siya. Ngayon, itong bata, nung nakadama na siguro po ng pinadaiti ko dito yung libro, ay nanahimik siya sandali. Nag-flat na siya sa higaan niya, hindi na siya nakatuwad, at siguro po nakaramdam na ng ginhawa. Sabi ko, tingnan mo anak, kung hindi, buti pinaisip sa atin, ang librong ito na ang nilalaman ay panay pagpapagaling sa atin. Wala pong 30 minutes, sandali lang po, biglang napawi ang sakit. At ang sabi niya, nanay, magaling na ako, magdadasal po tayo uli. Ganyan siya.
Pagkatapos po noon, humalik na ng humalik sa akin at niyakap ako. Napakabait ng bata. Ang diferensya nga lang po, minsan, ang bilang pagka bata siya, nagiging maharot, hindi ako gusto ko isang saway lang, nagpapasaway na. Ngayon po, na umabot sa ganoong pagkakataon, ako'y talagang nalungkot. Kaya po nung masa isip ko itong librong ito, bigla ko pong itinapal dito, hindi nagtagal. Naalis po ang sakit at siya'y natulog ng mahimbing hanggang umaga. Ito lang po at maraming salamat. Pasensya na po kayo at ako'y iyakin. Maraming salamat po, Nanay. Patotoo lamang po na sa iba't ibang kaparaanan po na ipaisip at idatal sa atin ng Panginoon sa ating kaisipan, sadyang dadali po ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Na kung papaano, kung iisipin mo, libro lang yun. Subalit, may kapangyarihan ng Ama upang padalawin sa isang bagay. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang mag-aalay po ng awitin. Isa pong alagad, palakpakan natin ang buhay na Diyos para kapatid na Mirna. Muli po, dakilang Ama, purihin at pasalamatan ka sa bawat sandali ng aming mga buhay, sa bawat kaukulang pagtitiwala mo, at pagbibigay karapatan, tawagin sa harapan, upang karampot na pagbabahagi ay kapulutan ng aral ng sino man natatanggap at magtitiwalang lubusan na ikaw ang aming Panginoong Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Manguna at maghari ka po, Ama. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po. Kanina po, ilan-ilan lang po tayo habang nagpupuri. Ano po? Nagbubungguan po kami ng piniguro at kami nagtatanungan. Para po bang, hindi naman lumbay, ano po, pero nang dahil po sa bawat araw, nagagalak po tayo pag marami tayo dito. Amen po ba? Parang ang sarap-sarap ang saya-sayang maraming tinatawag ang Diyos. Ayan po, unti-unti nang dumarating. Alam niyo po mga kapatid, sa bawat araw na tayo pumaparito, sadyang napakarami nating maibabahagi sa harapan. Hindi man tuwirang sa binuksang tema na handog ng Panginoon sa bawat tagapagpakilala o facilitator na turingan na tinatalaga ng Ama sa harap, napakarami po nating maibabahagi. Ito po'y kahapon pa kasi ang pagmimithi ko po sa sarili ko, sabi ko, Ama, para maging makabuluhan ang buong linggo ko, kung hindi man magamit ako ng Lunes o alin sa araw ng linggo, yung pong weekends, binimithi ko po yan. At katotohanan po, kapag nagmithi ka, talagang mararamdaman po ng Diyos. Ang totoo po kanina, pagkatapos naming mag-joyful, sabi ko kay Guro, mawit ka. Hindi ko po alam kung narinig niya. Umakyat po ako, nakapaghagod na po ako ng 2 bagay na dapat kong hagod. Hindi ako mapakali, parang papakaramdam ko ako, tatawagin ako ng Ama. Kasi di po ba ang sarap nung nagbabahagi ka o umaawit ka ng, hindi ka ba nagtataas ng kamay? Kundi yung nadadama ka ng kapatid mo at alam mo yung nakadama sa iyo ang Panginoon Diyos. Kagaya nung nagbahagi siguro, nung kahapon po yata yun, siya raw nananahimik lang at namamaya pa doon, hindi niya akalain siya, pero parang naghahanda siya ng awitin. Yun po yung mensahe, doon po pumapalob yung mensaheng, laging handa. Ano't pagkatapos pong magbahagi ng isang kapatid na, ewan ko po kung nandito yung kapatid na yon, taga-Pangkalara po yun eh. Wala po ya. Yun, si kapatid na, hindi ko po alam kung anong pangalan, nakalimutan ko. Ito po ay hindi po isang propaganda, pambobola o sapagkat ito pong kapatid na ito, hindi ko po ito kilala. Malapit lang po sa aming baryo pero hindi ko po siya kilala. Subalit na po ako po yung damdamin ko. Kasi bago sa pananaw ko, sabi ko, purihin ng Ama, purihin ka at dakilain sa bawat araw. Tignan niyo po, kilabot ko, nakikita niyo po. Sa bawat araw, tumatawag ka ng mga anak mo talaga na hindi man kilala ng sino man na tinatawag mo bilang tagapagpakilala. Subalit siya'y, sa tuwin ang siya'y paparito, siya'y tinatawag. Napukaw po yung damdami ko sa pagbabahagi niya. Galak na galak po ang aking espiritu pag narinig ko siyang nagpapahayag. Sabi ko, parang
ito'y kung isa kumpara sa isang lingkod ng Diyos, nakakapulit ako ng aral doon sa binabahagi niya. At alam niyo po kahapon nang magbahagi siya, ang pumukaw po sa damdamin ko, yung katagang laging inaatas sa akin ng Ama na ituran ko pag ako'y tinatawag sa harap. Di po ba sabi niya? Kaya po mga kapatid, kapag po tayo narito na sa dakong ito, at habang tayo may kalakat, malakas ang ating tuhod, malakas ang ating binti, huwag na nating hintahin kahit kuminsan, daman-daman natin sa sarili natin, kung nating magpahayag. Pero andun yung hiya, amen po ba? Hindi natin maintindihan, ba't nahihiya tayo, natatakot tayo? Wala naman tayong dapat ikahiya at ikatakot. Kung hindi, halimbawa po, ito, kaukulan na sa kalooban ng Abay, tinawag ka, abay, magdumalin at magpuri sa Ama. Sabi niya, hihintayin mo pa ba, anyang, ang paamoy hilahod na? At ang paamoy iika-ika na bago ka tumindig sa harapan. Kapag ang bibig mo hindi na makapagsalita ng mga hiwagang nagaganap sa buhay mo, sa mga hiwagang nakakamtan mo. Alam niyo po mga kapatid, sa bawat kaganapan sa buhay po ng kapuspusan sa bawat siyang katauhan. Ito po, naging masidhin na naman po ang pagmimithi kong magbahagi ng mga hiwaga ng Diyos sa bawat araw ng buhay ko, kahit po gatiting lang. Doon po sa kaganapan sa ating Mother of the House, kung paano po na isang araw nagbahagi ako sa Diyos, naging kabahagi ako sa kanyang karoon ng karamdaman bilang ginagawa ko ng Diyos na napasama sa pag-aaruga sa Kanya at pinatunghay sa akin ng Panginoon kung ano yung hiwagang nabalot sa pamamagitan ng pananalig at pagtitiwala, pananampalataya na katotohanan sa Diyos. Walang imposible. Kaya po mga kapatid, tingnan niyo po sa pananalig niya, ngayon nakatindig na uli siya. Bagamat mayroon pang dinaramdam. Bakit ko po pinapahayag? Hindi naman sa akin nangyari. Naging kabahagi po kasi ako doon sa pagbuhat sa Kanya, doon sa pagtitindig sa Kanya. Binahagi ko na po ito nung isang araw, subalit gabi po, batid ko yung ibang kapatid ay wala rito. Kung papaano nga po na siya ay nakahiga. Gusto ko pong pahigain si Mama. Gusto ko po muling gawing halimbawa. Kung paano po naranasan niya na di siya makabangon, ako po'y nakaganyan sa kanya. Hindi niyo po siya maaaring buhatin. Salamat po, kapatid na Rosie. Hindi mo siya maaaring buhatin bagamat nakayakap ako sa kanya, kundi siya yung kukuha ng buwelo para siya ay makabangon. Para siya ay makabangon. At 3 attempt po, sabi niya, mali, mali, mali. Mali anak, mali. Ibabalik ko po. At siya tuwina sabi ng, hindi mother, kaya mo yan. Sige, bumangon ka, kaya mo yan. Sa pangalawang salita ko po, hindi siya talaga makabangon. Habang sinasabi ko yan, may nagbabahagi po sa isip ko, sabi sa isip ko, yan ang katotohanan, mahal na anak ko, kapag kayo'y nanahan sa sariling lakas ninyo, sa sariling talinong sumasa inyo, sa sariling kapangyarihang sa palagay nyo, meron kayo, hindi kayo magtatagumpay. At doon po, biglang dumaan sa isip ko yung, sige mother, isa pa, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang kinin mo, makakabangon ka. Kasi po, napasarap siya ng himlay. Katabi namin siya ni Tita Amor. Napasarap siya ng himlay, hindi pala siya pwedeng mahiga. Doon po pinatunayan ng Diyos na talagang pag matindi at makatotohanan ng pananalig mo sa Kanya, nakabangon po siya. At bakit ko po na ibabahaging hiwagang ito? Siyempre po, natunghayan ko Paano ko po ibabahagi kung hindi ko po natunghayan? Kung narinig ko lang at di ko nakita, hindi, kasama po ako doon sa kaganapan. At doon po nagbabahagi si Mami Ope tungkol doon sa libro ng Banal na Espiritu po ba yun? Nung parang natakot na po siyang mahiga. Sabi niya, hindi kapatid, hindi na ako mahihiga anak. Dito na lang ako, 7 unan, patong-patong. Pag napagod siya na pag ganon, dito naman pag ganon. Sabi niya, kunin mo yung anak, kunin mo yung libro ng Banal na Espiritu na nakalagay doon sa ibabaw ng lamisita. At yun nga po, kinuha ko, pinatong sa tiyan niya, pinawisan siya. Kaya po, pasensya na po, paumanhin, kung saan-saan po tumatakbo yung pagbabahagi ko. Sapagkat ito po ang dinadatal sa akin, yung librong yon ay mahiwaga. Talaga pong, kung paano pinahayag ng Mami Ope, na sinabi niya sa kanyang apo, na sa pamamagitan ng librong ito, sa kapangyarihan ng mga salitang nakapaloob sa librong ito, yung mga banal na salita na sa bawat araw ay ating napapakinggan sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo Kunching, ay maaaring magpagaling sa ating mga karamdaman. Amen po ba?
So ilan po yon sa mga hiwaga na ipinatunghay sa akin, naganap, nakita ko, at maging sa aking sarili, marami na. Subalit kapag inumpisahan ko po ay napakarami. Maring sa ibang araw na lang po, batid ko po yung karanasan ko, kung papaano ang bukol ko sa kanang dibdib ay pinagaling ng Panginoon. Yun po yung mga hiwaga rin na naganap sa buhay ko. At kanina po, nung mag-umpisa ang ating mahal na anak na Arlene sa pagpafasin niya, parang yung tema ay nakaukol po doon sa kung papaano, doon sa pag-akay sa mga mahal sa buhay, anak, ano? Kung papaano, ano nararamdaman mo, kung paano ginagampanan mo, at doon naman nagpahayag yung kanyang pinsan. Talagang haluan sipon at luha. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaming mga ilan sa totoo lang po, tayo pong lahat ay lingkod ng Diyos. Wala pong hindi lingkod. Basta po ang ating ginagampanan ay kaukulan sa kabanalang handog ng Panginoon, tayo po ay considered lingkod. Amen po ba? Gayon din po ako, kagaya po ng ibang kapatid natin dito, mga alagad, kung papaano ang bawat nagpapahayag. Isa po yan sa maigting naming mithiin sa aming mga buhay, na sa pamamagitan ng aming naramdaman sa dakong ito, ay minimithi po naming maakay ang aming mga mahal sa buhay, mula sa magulang, sa mga kapatid at mga kamag-anak. Kaya po, kayong mga minamahal kong mga kapatid na naakay na sa dakong ito, kagaya ng kamag-anak ng anak na Arlene, mapalad ka kapatid, kung nasan ka man po, mapalad kayo na nagpaakay. Kami po, sabi nga rin ng isa, hindi naman pananalapi lang ang hinihingi natin sa Diyos. Bagamat iyon ay katotohanan ng kaakibat ng ating buhay sa mga araw-araw na pamumuhay. Subalit hindi yun ang pangunahin. Napakasarap po at napakasaya na sa isang pamilya o sa buong pamilya o hindi man buo, yung unti-unti silang maakay at maramdaman nila kung ano yung nasumpungan natin dito sa dakong ito, na bakit bawat araw, pagtungtong ng alas 11:30, nagkakandataranta, nagdudumali na po tayo. Amen po ba? Yung may mga anak, iiwan na yung mga anak, may mga iniluto na, yung paglalaba, iniiwan, para bang ayaw natin na hindi natin mapanimulan yung pakikinig natin ng mga banal na salita na ipahahayag ng mahal na Apo. Di po ba? So yun po yung minimithi ko naman sa sarili ko, na kung ano yung nararamdaman ko, naway mangyaring maganap sa aking mga kaanak. Salamat sa Diyos, mayroon akong kabiyak ng puso, may hipag ako at mayroon akong kapatid na isang damdamin na po. Ang aking ina, bagamat unti-unti na. Subalit nandun pa rin po yung pagmimithi ko na patuloy dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng kanyang mga salita, na sa bawat araw ay napapakinggan natin, at sa pagbabata, pagtityaga ng ating mahal na Apo na sa bawat araw ay gumanap doon sa kaukulang pag-aatas ng Panginoon sa Kanya, nawa hanggang sa pag-uusad ng panahon, nananalig din ako na balang araw, hindi man tuwirang sabay-sabay na makaparito ang aking mga mahal sa buhay, isa-isa, matunghayan nila bakit. Kasi po kung di nila maunawaan, may mga tanong din po yan sa mga sarili nila. Ano ginagawa nila ate doon? Ano ginagawa ng kapatid ko doon? Ba't hindi magsipaghanap buhay? Di po ba yung mga ganon? Kaya upang maunawaan ng bawat isa kung anong kaganapan sa atin dito, sila'y makaparito, sila'y makapakinig, sila'y mabuksan, sila'y makadama at maramdaman nila yung halintulad sa ating nararamdaman. Yun po ang aking maibabahagi sa umagang ito. At maraming salamat po sa Panginoon. Muli, Ama, purihin ka't dakilain. Muli niloob mong tawagin ako sa harapan. Hindi man tuwirang sa araw na ito, ikaw ay alayan ko ng awitin. Batid ko po na marami pa akong kapatid na ikaw ay tatawagan, may aawit at may magbabahagi ng iyong kahiwagaan. Purihin, purihin, purihin ka't dakilain. Sa bawat araw, sa pagmimithi ng bawat isa, ay iyong pinagbibigyan sa kanilang kahilingan. Amen. Maraming salamat po sa lahat po na nagbahagi. Ngayon po ang lahat po inaanyaya magsitayo upang ating